core group ni Jesus Christ. Ang dalawa, sana pwedeng isa lang sana ron eh. But of course, nakita natin, itong dalawang ito, inakupa ang tatlong upuan sa core group ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Maybe because of the prayer, intercession of Nanay Salome. Now you're a mother. Look at your children. Kaya po sa oras na ito, mga anak ng Diyos, nandito po ang Panginoong Jesucristo. Ay sarap, sapagkat tayo po ay nagsa-celebrate ng Mother's Day ngayon. Kaya po lahat ng mga nanay, lahat ng may asawa, kahit wala pang anak, okay? You can nanny somebody if you're not, you can nanny yung kapatid mo, pamangkin mo, sa buhay na ito. Anyway, you're a mother. Kaya sa oras mong ito, lahat ng mga nanay sa lugar na ito, nais ko pong taas po ninyo ng mga kamay. Ipagpe-pray ko po kayo na mailagay sa puso ninyo ang mga importanteng bagay na meron si Nanay Salome. Hallelujah! Si Nanay Salome, maaaring wala siyang pinag-aralan din, wala siyang kayamanan, pero alam po ninyo, higit ang naipamana niya sa kanyang dalawang anak. Naging ehemplo rin siya sa kanyang dalawang anak by showing to John and James na nandun siya sa crucifixion, nandun siya sa libingan, at maging pinapahirapan ng Panginoon Jesus, nandun siya. Hallelujah! Be an example to your children. Be supportive to your children. Habang nakataas po ang kamay nyo na yan, I will pray. Please agree with me this prayer. Ama naming nasa langit sa oras na ito, kami po ay lumuluhod, papakumbaba sa iyo, Panginoon. Aming Diyos, nandito po ang mga nanay sa Lord of the Harvest. Salamat po, Panginoon, sapagkat Lord, inilagay mo ang mga nanay ito sa posisyon na ito, Diyos. At salamat aming Panginoon sapagkat hindi kami nag-iisa sa mga sitwasyon ng buhay bilang isang nanay. Sa Biblia, maraming mga nanay na nagsakripisyo rin, kagaya ni Nanay Salome. Panginoon, dalangin ko, Lord, na marami kang i-raise na Nanay Salome sa lugar na ito. That they will grow closer to the children. They will grow in their faith, Lord God. They will fall in love with you more and more and more and more. They will be an intercessor for their children. Lord, kung nakikita mo tamad kaming manalangin kahit na sa aming mga anak, and we'll not only pray, Lord, maaaring iba rito masipag manalangin, pero para nakatuon sa ikabubuti ng kanilang buhay sa lupa. Pero Lord, salamat. Nakita namin sa buhay ni Nanay Salome, wala siyang ibibigay na maganda rito sa lupa. Pero nagpamana siya ng isang napakagandang bagay. At yun, O Diyos, ng kanyang mga anak ay maglingkod at maging parte ng iyong kaharian. Lord, ang mga nanay na narito ngayon na aking Panginoon, Lord, makataas ang kanilang mga kamay. Lord, gamitin mo ang mga kamay na yan to care for their children, to caress the children, Lord, to lay their hands, to pray for their children, Lord, to guide them, Lord. Ang kamay na yan, Panginoon, will become like, Lord God, guiding hand, pang-alalay sa kanyang anak. As
why, Lord, ang kamay na yan symbolizes many things sa buhay ng isang ina. Pagpalain mo siya, aking Diyos. Bigyan mo siya ng wisdom, Lord, sa mga stress, sa mga bagay na kanyang dinaranas, sa kanyang mga problema, sa pag-aayos ng mga budget, sa mga bagay-bagay, Panginoon, na ginagawa niya araw-araw. Aking Panginoon, pagpalain mo ang mga nanay dito sa Lord of the Harvest. Hinihiling ko, O Diyos, naway patuloy na makita sa buhay nila. They will have this deep desire to grow in faith. Salamat, tunay Panginoon, sa araw na ito. Ikaw ay pala sa bawat isa sa kanila. Tinatanggap namin, O Diyos, ang katagumpayan sa araw na ito para sa mga nanay ng Lord of the Harvest. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Talakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. God bless you po.